Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may isang pangalan na matagal nang kinatatakutan. Maria Labo. Para sa ilan, isa siyang babaeng nakagawa ng isang napakakakilabot na krimen. Para naman sa iba, isa lamang siyang alamat na paulit-ulit na ipinapasa. Mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay ito. May katotohanan ba sa likod ng pangalang Maria Labo? O isa lamang ba itong urban legend na lumaki sa paglipas ng panahon? Ito ang ating sisiyasatin. Maraming Pilipino ang nakarinig na ng kwento tungkol kay Maria Labo. Ngunit kapag sinubukan mong hanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, mapapansin mong magkakaiba ang bawat bersyon. May nagsasabing isa siyang OFW. May iba namang nagsasabing isa siyang may bahay. Sa ibang kwento, iba ang kanyang pangalan. Iba rin ang lugar kung saan umano nangyari ang kwento. At maging ang mga taong sangkot ay nagbabago depende sa nagsasalaysay. Ang pagkakaibang ito ang unang palatandaan na maaaring alamat ang pinagmulan ng kwento. Ang pinakakilalang bersyon ng alamat ay nagsasabing matagal na umanong nawalay si Maria sa kanyang pamilya dahil sa pagtatrabaho sa ibang lugar. Sa kanyang pagbabalik, hindi umano niya nakilala ang sarili niyang anak. Mula rito, iba-iba na ang nagiging kwento. May mga bersyong nagsasabing may trahedyang naganap. Ngunit walang opisyal na record na nagpapatunay sa mga pangyayaring ito. Walang dokumentadong kaso sa korte. Wala ring opisyal na ulat ng pulisya na tumutugma sa pinakasikat na bersyon ng alamat. Dahil dito, itinuturing ng maraming mananaliksik na bahagi ito ng oral folklore ng Pilipinas. Bago pa magkaroon ng social media, ang mga alamat ay pinapasa sa pamamagitan ng pagkukwento. Madalas itong marinig sa mga baryo, sa paaralan, o habang nagkukwentuhan ang magkakapamilya. Sa bawat pagsasalaysay, may nadaragdag na detalye. May nababago ring bahagi ng kwento. Hanggang sa unti-unti itong maging alamat na kilala sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa mga eksperto sa folklore, ang mga alamat ay madalas na sumasalamin sa mga takot ng lipunan. Sa kaso ni Maria Labo, ang kwento ay umiikot sa pagkawala, pagkakahiwalay ng pamilya, at ang mga maaaring mangyari kapag naputol ang ugnayan ng mga mahal sa buhay. Ito ang maaaring dahilan kung bakit madaling tumatak ang alamat sa isipan ng maraming Pilipino. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang mapagkakatiwalaang ebidensya na nagpapatunay na may isang tunay na taong nagngangalang Maria Labo na gumawa ng mga krimeng inilalarawan sa alamat. Hindi rin ito sinusuportahan ng mga opisyal na dokumento na madaling mapatunayan. Gayunpaman, nananatiling buhay ang kwento. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa patuloy itong ikinukwento ng mga tao. Maaaring hindi natin malaman kung saan eksaktong nagsimula ang alamat ni Maria Labo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Isa na siya ngayon sa pinakakilalang urban legends ng Pilipinas. At tulad ng maraming alamat, maaaring mas mahalaga ang ipinapakita nito tungkol sa ating kultura kaysa sa tanong kung totoo ba ito.
Ikaw. Ano sa tingin mo? Isa lamang ba itong alamat? O may totoong pangyayaring naging inspirasyon nito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At para sa mas marami pang misteryo at alamat, manatiling nakikinig sa Lost Signals PH. Stay tuned for the next signal.